pagnipis ng buhok. Maraming pwedeng dahilan dyan. Ah. Eto nga, iniugnay dyan ang stress, ang edad, pati nga kinakain natin sa araw-araw may kinalaman. Ano nga ba ang solusyon sa hair loss o thinning hair? Tunghayan sa Check kay Chiki. Kapag nagkakaedad na, nagiging problema na ang pagninipis o paglagas ng buhok. Pero meron din pala mga baget na nagiging issue na rin ang hair loss o hair thinning. Pero huwag kayo mag-alala mga kapatid. Meron tayong solusyon dyan. Dito lang sa Check kay Chiki. High school pa lang daw ang nakilala kong si Pia. Napapansinan ng kanyang mga kaibigan ang tila pagnipis ng buhok niya. At ngayong 24 years old na siya, problema pa rin daw ito ni Pia. May nakita silang parang manipis na lang po yung buhok, tapos may areas ng scalp ko na very prominent. Nasa lahi raw ni Pia ang manipis na buhok. Marami na nga raw siyang sinubukan para solusyonan ito. Natry ko na din po magpunta sa derma dati. Kaso, ang sinuggest nila is oral. Kaso, parang hindi siya nag-work. Ayon sa isang hair specialist, maraming dahilan kung bakit numinipis ang buhok ng isang tao. Normal naman daw ang hair fall pero dapat maalarma kapag sobra na. Ang normal hair loss natin or hair fall natin per day is 50 to 100. But more than that, like paggising mo sa umaga may buhok, pag shampoo mo, pag suklay mo may buhok, that's not normal. That's what we call hair loss. Okay. Yung occurrence naman ng hair thinning, normal din ba na nagninipis ang buhok? Actually, hindi. Kasi ibig sabihin nun, there's a problem with the roots, with the scalp. Ano ba ang sanhi nitong mga problemang ito? There's a lot of causes po, no? Maraming pwedeng pagsimulan. Number 1, genetics. Number 2 is hormonal imbalance, poor diet, no? Lifestyle as well, and then yung pagkukulang sa mga vitamins na kailangan natin. Payo ni Andrea, proper diet at healthy lifestyle ang mabisang solusyon kontra pagnipis at pagkalagas ng buhok. Fatty foods, yan yung mga bawal dyan. And lack of vitamins. The dietary conditioning kasi should be eating foods rich in vitamin A, B2, B6, and C, like multivitamins with zinc, iron, and biotin. Supplements po siya for hair, nails, and skin. So may kinalaman pala ang diet. Sabi mo lifestyle din. Yes, lifestyle. Kapag kulang tayo sa tulog, malaking factor po yun. It should be 7 to 8 hours po ang tulog natin. Mahalaga rin daw na matutuhan ang tamang pag-aalaga sa buhok. Normal habit natin ng pag-shampoo is every other day. And Hindi then, everyday? Hindi po everyday. Kasi the more you strip off the natural moisture of your scalp, the more po siya nagiging sensitized. Yung ating mga regular shampoo ba is typically wala na nung sulfate o kailangan titignan mo? Meron po silang sulfate. Yes. So, ang mas nire-recommend namin dito is the organic shampoo like ginger, aloe vera shampoo. As long as indicated naman po yun sa label na sulfate-free po sila. Ang conditioner, ano po ang inyong... Ang tamang pagpahid po is sa hair shaft to tip. Hindi po siya dapat aabot sa scalp natin kasi it may produce dandruff or build-up po sa scalp natin. Para naman masolusyonan ang pagnipis ng buhok ni Pia, laser hair regrowth treatment ang nirerekomenda ng ating eksperto. It's a 5-step procedure. At first, we will analyze your scalp. Second, we will do a deep cleansing or yung sodium chloride na panglinis natin. And then, medicine spray, yung e-comb, and then yung laser. 20 to 25 minutes po natin siyang ginagawa para mas mag-penetrate po yung treatment dun sa scalp natin. So, lahat ng 5 steps na yun gagawin mo per session? Per session po. That every 2 weeks po for the first 3 months, and then after that, once a month na po siya. Mayroon pa rin tayong re-evaluation po. Okay. Matagal ba yung treatment? Mabilis lang? Masakit ba? Yes, to be honest with you, it's a slowly but surely treatment, no? Kasi non-invasive and non-chemical procedure siya. So it will take time to see a visible result. Kinamusta ko si Pia pagkatapos niyang sumailalim sa unang session. Aba, mabilis at painless daw ang kanyang experience. Dami mong natutunan tungkol sa kondisyon ng iyong hair. Opo. Oo. Does that make you, ano ba yon, mas lalo ka bang natakot? Or mas lalo kang nangamba? Or parang, ano bang feeling mo ngayong marami ka nang natutunan at nalaman tungkol sa, ayan, from Miss Andrea? At first po, parang nakaka-worry na gano'n na pala yung condition ng hair ko. Pero eventually, since may provided naman na mga sagot, mas naging hopeful din po talaga ako sa treatments. Oo.
So we look forward to yung mga magiging improvements sa condition ng hair mo. And we wish you the best na sana bumalik ang lago ng iyong hair. Thank you. Thanks, Mia! So, para manatiling strong at healthy ang ating mga buhok, kailangan alagaan natin dito ng mabuti. At tandaan natin ang mga tinuro sa atin ng ating hair specialist na kung meron ako mga tatlong hindi ko makakalimutan. Unang-una na dyan, okay pala ang every other day lang na pagsashampoo. Pangalawa, kapag kayo ay gumagamit ng shampoo, pwedeng sa scalp, pero iwasan ang ammonia. At pangatlo, ang conditioner, kahit mas madalas gawin, dito lang sa baba, huwag isasama ang scalp. Huwag niyo kakalimutan yung mga tips na yan.